good day sa lahat. So meron naman tayong napakagandang full face ngayon na i-review. I think kung di ako nagkakamali, ito yung first time natin na magre-review ng isang Evo helmet. So tingnan natin kung anong nakalagay dito, kung maganda ba siya, kung anong feeling doon sa may paddings, kung ano pa yung mga features dito na possible na magagandahan kayo. Syempre sasabihin natin kung ano lang yung nakalagay dito, yun lang din yung sasabihin natin. At kung ano yung alam ko about dito sa helmet na to, syempre sasabihin natin, no? So para magka-idea kayong mga viewers natin dyan. Shoutout nga pala doon sa mga nag-comment, nag-likes, and syempre nag-subscribe at nag-follow ng ating munting Facebook page, no? Ganon din sa ating YouTube channel. So salamat po sa inyo. So sa mga bago dyan, nagre-review po tayo ng isang mga kagamitan sa pagmumotor usually, and ito nga yung helmet. Syempre nagre-review tayo ng mga motorcycle helmet, kung ano yung naging trending, kung ano yung possible na binebenta dito sa shop. Yun yung in-introduce natin dito sa ating YouTube channel and syempre sa FB page natin. So ayan, wag na natin patagalin. So i-review na natin to, kung ano yung nakalagay dito, kung ano yung napifeel ko, kung anong thoughts ko dito. So ayan, yung kanyang spoiler na napakahaba. Siguro I think hindi ako nagkakamali kapag dito tayo tinignan natin dito, siguro mga 3 inches yung kanyang spoiler, and yung nakalagay dito, hindi lang po siya yung kagaya ng adhesive lang yung sa ibang brand. Hindi ko na-mention kung ano yung brand na yun. Pero dito sa kanya, naka-Allen type yung screw dito. And syempre, dual visor po si Riot 2. Yung kanyang, I think yung graphics niya ay Riot 2. Pero yung kanyang shell na ginagamit ay XT 300. So nakita ko na to 2 years ago siguro. Pero yung certification dun sa mga unang XT 300 ay hindi pa siya ECR. So ito, tingnan natin kung ano nakalagay sa kanyang nasa likod banda, kung updated nga ba to about lang sa kanyang certification sa likod. Tingnan natin mamaya. Ayan, medyo adjust natin. So ayan, meron siyang pin lock. Pwede mo tong gamitin as kung meron kayong peel off sticker na ginagamit sa visor, pwede nyo siyang lagyan. And may pinipihit lang dito kapag gusto mo siyang i-lock or i-loose, pwede din. So dito naman sa harap, ayan, may nakikita naman dyan. So scratch resistant, anti-scratch visor, ano pa ba, pin lock ready. Tapos yun lang yung nakasulat dito. At SR2S, ewan ko anong meaning nun. So buksan natin yung kanyang outer visor. Ayan, meron siyang minimal lock, ayan, nakikita naman. And syempre dito sa itaas ng visor. So I think yung pagka-black ng stock na visor dito, parang hindi siya masyadong dark. May pagka-photochromatic yung kanyang visor, pero wala nakalagay na photochromatic yung visor nito. Wala pa akong alam na merong photochromatic sa ibang brand, maliban lang sa MT helmet, no? So sa ibang brand hindi ko pa alam, hindi ko naman sinesearch or something. Pero dito may nakalagay sa kanya na eyewear, para sa mga eyeglass, sa nagagamit ng eyeglass. So eyeglass ready po si Evo XT 3000 Riot 2. So dahil dual visor, so ito yung switch niya sa may gilid, no? So kung first time mo tong gagamitin, medyo hindi mo siya agad masuswitch, no? Kasi nga napaka liit lang ng kanyang switch, ilang millimeter lang siguro to. Okay din sana kung dito din yung usually, kasi dito at saka dito yung nilalagay nila yung kanyang inner visor na switch, no? So sa kanya dito naman, medyo kung hindi ka pa sanay and kung naka-gloves ka, masyadong hindi mo siya masusungkit. Kasi kapag naka-gloves tayo, medyo masaslide na po to kapag sineswitch natin yung kanyang visor. So sanayan lang siguro sa paggamit ng kanyang inner visor, no? So ayan, dual visor. Ano pa ba? Medyo malapa din yung kanyang vision or visual dito sa harap. Around siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inches. Pwede ako nagkakamali, 7 to 8 inches yung lapa dito. And syempre, yung kanyang tag dito, yung inner paddings, tignan natin. So sa kanyang paddings, wala nakasulat, walang design, at plain lang siya. Ayan, medyo patagilid natin siguro para before natin makalimutan, i-check muna natin yung certification dito sa likod. Ayan, so close muna natin. Ayan. So nakalagay dito final QC pass, and syempre may nakalagay na ECR 22.06 na po siya. So hindi ko lang alam kung
ECR 22.05 ba si Evo, kasi hindi ko naman nare-review yung mga past nilang mga helmet. Pero dito naka ECR 22.06 na, so ayos yon kasi yun yung certification na hinahanap sa mga latest na mga helmet ngayon na patok sa benta sa mga shop, no, sa mga nagbebenta ng mga helmet. So isa to sa mako-consider ko din na kung bibili kayo ng helmet, consider nyo din to kasi updated na po siya, 22.06 na din siya, and may ICC. Yung wala lang dito ay DOT FMVS, yung wala lang dito na nakalagay sa kanyang certification. So ayan, pati dito, so tatlo yung Allen screw, isa dito, isa dito, isa dito. So hindi siya madaling matatanggal, just in case just in case na mag high speed po tayo. Meron kasing mga spoiler dyan na naka-adhesive lang, kapag nabasa na ng ulan ay naaalis, no? So buti dito sa Evo na to ay naka screw type na po siya. So pahigain natin, tingnan natin yung inner visor niya, kasi para sa akin parang simple lang po talaga yung kanyang dito yung nakalagay na kanyang padding. So ayan, medyo lapit natin para makita nyo. So yung nagandahan ko dito sa kanyang inner paddings or mga pads niya ay yung dito. Meron siyang parang ilang siguro to, or siguro mga half inches yung parang ganto, yung parang curtain niya mula dito sa kanyang chain curtain. So ewan ko anong tawag dito, para at least siguro para hindi siya mapasukan masyado ng mga alikabok or ng hangin kapag nag-high speed. So wala po siyang emergency pull. So kung nagtatanong ka, intercom ready, yes, meron siyang lagayan dito ng intercom. So reflectorized din, ewan ko yung pula kung nagre-reflecto, pero I think parang hindi, kasi usually ng reflectorized ng mga helmet ay parang gray yung nakalagay dito, or parang silver or white yung mga dito nakalagay na paint. Pero dito sa kanya ay kulay pula. So ewan ko lang kung nagre-reflect po siya. So ayos naman. Yung feeling naman dito sa kanyang paddings, napaka-smooth naman. Ewan ko lang kung tatagal, kasi nga yung mga alam ko na Evo ay usually sa mga pass nila ay madali daw mag-subside, or parang nasisira yung mga inner na mga paddings nila after a year. So ewan ko lang dito kasi bago pa naman to. Pero I think tatagal to kasi medyo malaman naman. Yan nyo, i-compare natin to sa isa ding brand para at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung mas pipiliin nyo. So dito naman, ang nagandaan ko sa kanyang strap ay napaka-smooth nung telang ginamit dito. Parang basta makikita mo siya kapag hawakan nyo siya ng personal, napakaganda dito. Yung dito lang sa strap. Pero sa kanyang mga paddings, sa loob ng mga paddings, wala pong nakasulat. Lahat ay halos plain lang, tapos yung size niya medium. I think yung medium large, small medium large nila ay same lang din yung shell na ginagamit. Yung nagkaiba lang ata yung kanyang mga paddings and yung kanyang styro. So quick release pa rin siya as usual sa mga helmet na entry level. So may pangalan dito na Evo. So yun lang siguro sa helmet na to. Napakaganda lang ng kanyang design kung naghahabol ka or naghahanap ka ng mga magagandang helmet na design. So pasok to, or pasok to sa ating taste, no? So mahilig maporma, mag-graphics. So kompleto naman siya, dual visor. So sa bigat naman pala, before natin makalimutan again, yung bigat nito, kung i-compare ko lang sa Spider Radar na Soul Blade, mas mabigat lang siya ng konti, siguro mga 0.50. So ang bigat nito siguro, kung di ako nagkakamali, kung meron lang dito nakalagay, ay may pagbabasehan tayo, pero wala nakalagay dito kung anong bigat niya. Pero pagbabasehan ko na lang sa paghawak, siguro mga 1,550 grams yung bigat nito, kasi marami na din akong nahawakan na mga helmet dito nag-available sa atin. Yung magkasing weight sila siguro ng Spider Radar Soul Blade, yung na-review natin nung past. Parang ganon din yung bigat niya. Yung problema lang kasi, yung pinagkaiba lang kasi dahil dual visor siya, so may additional na mga buttons, springs, and locks. So dito naman, yung mechanism ng Evo dito ay paatras yung pag-release. Iaangat nyo po yung kanyang visor, tapos ipo-pull nyo siya ng paatras, tapos assist dito, and pwede nyo na siyang alisin yung kanyang outer visor, no? So
kagandaan naman ito ay kompleto na siya. Yung wala lang nga pala before natin makaligtaan, yung kanyang yung emergency pull dito na halos sa mga gantong price na helmet ay meron na sa ibang brand, no? So sa kanya wala po siyang emergency pull. So sana sa susunod na version nila meron na silang emergency pull dito, just in case lang. And syempre sa mga helmet na ni-release nila ngayon, sana magkaroon na ng reflectorize dito kasi importante din yon kapag gabi, at least makita na may dumadaan or may sinusundan tayo na motor, no? So maganda yon na na specification sa isang helmet. Yun lang yung dito, parang hindi ko to type kung ako yung tatanungin. Hindi masyadong napakababa ng kaniyang switch dito, pero okay na din, parang hindi lang siya manonotice. Yun lang. Parang slick lang po siya yung kanyang switch dito, pero siguro sanayan na lang sa button na to. So yung kulay niya, kung di ako nagkakamali, hot pink. Correct me if I'm wrong. Siguro hot pink kasi nag-search ako ng hot pink, parang ganito din yun. Hot pink or nude pink. Yung nude pink kasi parang napaka-light na pink yun eh. Yung ito naman yung parang dark siya na pink. So hot pink, I think, kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong again. So again, ito yung Evo XT 300 Rayo to. So salamat sa pagpanood. Sa kita-kits tayo siguro magre-review natin. I-review natin or i-compare natin to sa isa pang brand, no, para at least may pagbasihan kayo or pagpilian kayo. So ayun. Salamat ulit sa pagpanood ng video natin. Peace.